Maagang sumakabilang buhay ang tatay ko at labandera naman ang nanay ko kaya, habang nag-aaral ako sa college ay pumasok ako sa isang convenience store na service crew, dun lang sa kabilang barangay, at halos isang buwan pa lang akong pumapasok dito bilang part-time na empleyado, nang may naranasan akong kababalaghan. Jason na lang po ang itawag niyo sa akin, nakatira dito sa Cavite. Panggabi palagi ang work ko kasi may klase ako sa tanghali hanggang sa hapon. Isang gabi, tinanong ako ng boss ko kung pwede ko raw turuan yung bagong hire na makakasama ko. Sabi ko, sige po hanggang sa umalis na si boss at tahimik na ulit yung tindahan. Dumaan ang peak hours at sa huli may ilang teenager na bumili. Tapos nagpasya na akong mag-close muna ng tindahan pagsahpit ng hating gabi habang hinihintay yung bagong hire na crew. Natatandaan ko pa, naglalaro ako sa cellphone ko nang may kumatok na lalaki at tinanong ko kung siya ba yung bagong hire. Oo ang sabi niya at sinabi niyang naligaw siya kaya napaaga. Medyo weird siya pero wala akong sinabi. Tapos ibinigay ko na lang yung uniform at nagpalit siya habang sinasara ko yung pinto ng tindahan. Paglabas niya, sinimulan ko muna sa pagtuturo sa paggamit ng cash register. Simple lang kasi yun, hanggang nagpunta kami sa comfort room para ipakita kung paano maglinis ng salamin. Tsaka tinanong ko kung gusto niyang magpatugtog ako ng music dahil sobrang tahimik niya. Binuksan ko yung radyo at tumugtog yung kanta na ngayon ko palang narinig na parang soundtrack ng horror movie. Pero hindi ko na pinalitan dahil na-curious ako at naging business sa ginagawa namin. Sa ganitong pagkakataon habang tinuturuan ko siya ng mga oras na yun, napalingon ako at nakita ko siyang nakatayo lang at walang emosyon ang mukha. Nakatitig lang sa akin na kung tutuusin ay medyo may pagka-creepy na pero binaliwala ko na lang. Kasabay nun, nagpatay sindi yung ilaw sa comfort room tapos naramdaman ko yung lamig sa katawan ko na nagpatayo sa mga balahibo ko. Napatingin ako sa kanya, ano kaya iyon? Sabi ko, hindi siya sumagot tapos ngumiti lang ng kaunti. Makaraan kaming maglinis ng comfort room, pumunta kami sa isang silid sa tindahan at mula sa puntong iyon, biglang may malakas na pagkatok sa pinto ng CR. Tumigil ako para alamin kung may tao. Sino yan? Tanong ko pero walang sumagot. Kaya nga tuloy napasilip ako sa ilalim ng pinto. Walang tao. Tsaka naman talaga lumakas yung tugtog ng horror music sa radyo. Parang nakakaloko pero kami lang ang nandun. Dahil kinikilabutan na ako, pumunta ako sa kabilang kwarto para patayin yung radyo. Pero pagbalik ko, wala na yung lalaki at tinignan ko yung paligid. Baka nagbibiro lang siya pero wala talaga. Habang naghahanap, may narinig akong mga yabag sa likod ko. Akala ko siya na, tapos pumunta ako roon pero wala pa rin talaga. Tinawagan ko yung boss ko pagkatapos ng shift para sabihing umalis na yung bagong hire. Pero naunahan niya ako at sinabing hindi raw makakapasok yung bagong tao. Napaisip ako kung sino yung kasama ko kanina. Habang iniisip ko yun napatalon ako sa gulat nang may narinig akong malakas na kalabog sa likod ng stockroom. Pinuntahan ko pa rin yun kahit kabado at nagtaka ako nang biglang tumugtog ulit yung nakakatakot na music galing sa radyo. Pumunta ako sa kabilang silid tsaka sumilip sa bintana, pero talagang mag-isa na lang ako sa tindahan. Heto pa, bumukas yung pinto ng freezer. Makaraan ay lumabas ang malamig na hangin kaso nang lumapit ako para isara ang pintuan nun. Tila may nakita akong itim na figura na pumasok sa loob. Napaatras ako ng konti sa pagkabigla, pero paglapit ko, nakita ko na wala namang laman yun kundi soft drinks lang. Kaya nga tuloy
Binalak kong umuwi na nang may narinig akong kaluskos sa mga istante at pagtingin ko may nakita akong parang aninong mabilis na dumaan. Medyo iba na ang pakiramdam ko noon dahil kinikilabutan na ako nang may mapulot akong isang piraso ng papel na may nakasulat, "Salamat sa pagtuturo." Luma na yung papel at parang pinilas lang sa isang kalendaryo. Hindi ako nagkamali dahil nakasaad doon ay May 19. Kapareho ng kasalukuyang petsa pero year 1985. Napatingin ako sa paligid. Napansin ko na parang may tao sa labas at saka sumilip ako sa bintana nang makita ko ulit yung lalaking tinuruan ko. Nakatitig lang sa akin at bigla na lang naglakad palayo hanggang maglaho siya sa dilim. Sunod na bumukas ang pinto ng storage room at pumunta ako doon para tignan kung ano ang nangyari. Pero pagbukas ko ng ilaw, nalaglag ang mga gamit mula sa locker kasama ang isang lumang photo album na dali-dali kong binuksan. Nakita ko yung mga litrato ng tindahan kasama yung lalaki na tinuruan ko. Wala talagang pinagkaiba pati ang hairstyle niya kaya lang sobrang luma na ng mga litrato. Sa pagkabigla ay lumabas ako ng storage room at habang palabas ako ay narinig ko na may tinig na nagbulong sa tenga ko. Salamat sa pagtuturo. Tapos biglang nagpatay sindi ang ilaw sa tindahan. Napahinto ako at naramdaman na parang may humawak sa balikat ko at nanigas ang katawan ko sa kinatatayuan. Nang bumalik ako sa wisyo at makagalaw, dali-dali kong isinara yung tindahan at kaagad-agad nang umuwi at hindi na bumalik kinabukasan. Tinawagan ko ang boss ko para magdahilan na nag-iba na ang schedule ko ng pagpasok sa college pero sa totoo lang, ayaw ko nang maulit yung naranasan ko. Okay lang naman sa kanya yun dahil marami naman na gustong mag-apply na working student sa convenience store niya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung anong nangyari nung araw na yun dahil baka naman prank lang ng may-ari at isang crew o napaglaruan lang ako ng mga nag-stay in na kaluluwa sa tindahan. Kung ano man ang totoo, ayoko na ring malaman. Sa ngayon ay graduate na ako ng college at kasalukuyang teacher sa isang Catholic school malapit lang sa bahay namin at kahit papano malayo na ako sa mga espiritu o mapagbirong elemento. Nabalitaan ko na nagsara na rin pala yung convenience store na pinasukan ko, ilang taon na ang nakararaan. Matapos pumanaw ang may-ari nito habang nagbabantay ng tindahan ng atakihin sa sakit sa puso. Nasa ibang bansa na yung mga anak ng may-ari kaya naman pinaupahan na lang ng asawa niya para gawing bodega ng auto supplies. Hanggang dito na lang po ang maibabahagi ko at maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento.